Kasama po pa rin po natin si Attorney Tranquil Salvador III, isa pong defense lawyer noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Magandang hapon po muli, Attorney Tranquil. Yes, magandang hapon po sa inyo ulit. Ayan, mabuti po't sinamahan niyo ako. Eto may katanungan tayo, phone-in question. Galing kay Jed Sabarjaga. Ayan, may dapat bang ikatuwa ang mga grupong nagsusulong ng impeachment? Parang wala namang panang mangyayari sa impeachment, attorney. Ano po yan? Baka ho kasi it's very early for us to say. Kasi hindi naman natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Ito po yung opinion ko lang. Opo. Kasi sigurado baka nag-uusap ang mga senador, iniisip, pinag-aaralan nila yung sitwasyon. Hindi pa ko kasi, it doesn't mean na nagsuspend na sila ng proceedings at hindi in-agenda kahapon. Hindi yung nangangahulugan na wala na yun. Di ba? Tama. So it might be very early for us to give opinion na tapos na yan. Di ba? Yeah. So I think the proper way or the prudent way is to see in the coming days kung ano pa ho ba yan. Lalo pat magsisimula na ang campaign period. Kung di ako nagkakamali, parang February 9 magsisimula na eh. February 12 po ata. So magkakampanyahan na rin yan. Attorney, pagka ba ganito may impeachment, hindi ho ba bibigyan ng pagkakataong sagutin ng kabilang panig, inaakusahan ang complaint? Gaano katagal ihahanda yung mga pagsagot na ito? Yan po normally, yung panahon para sumagot, ay napapaloob po yan doon sa rules of procedure na gagawin ng Senado. So ano po yan? Wala po yung period to answer, yung submissions, nandun po yun sa internal rules na ilalatag at i-approve nila. Pero normally, dahil sa experience na nila sa marami namang impeachment in the past, ang ginagawa nila dyan, nire-review nila yung mga previous one, tinitingnan nila kung ano yung magagamit at paano mag-a-adjust for purposes of timeline, ang period ba to answer, 15 days, ganun yun. Kung bigay yung articles, maganyan po yan. Tapos ilang araw yung presentation ng evidence ng prosecution at ng defense, mga ganun po yan. Bakit po for example, mas maganda maintindihan ng mga kababayan natin, bakit sa impeachment court ang isang para mas madaling maintindihan, si Chief Justice Corona na mismo, bakit sa impeachment court guilty siya, pero sa Sandigan Bayan, doon sa kasong halos pareho o magkapareho talaga na isinampa naman sa Sandigan Bayan ay hindi siya guilty? Anong pagkakaiba, Atty.? Okay, ganito po yun. Kasi po ang batayan para dito ay iba. So yung impeachment, at ulit na sinabi ko sa inyo, ang talagang focus lamang nito is pwede ka ba pa manatili sa pwesto. Yun lang ho ang dinidetermine doon. Ayon doon sa mga grounds na sinasabing ginawa ko. Okay. Pero pag criminal kasi, kailangan ka dinggin as a matter of due process sa hukuman because they have to establish na guilty ka criminally beyond reasonable doubt. Na walang kaduda-duda na ginawa mo ang krimen. Apo, yung civil naman, titingnan kung dapat ba na merong kang liability na civil, pero very rare ho yan eh. Ang kalimitan dyan, criminal. Ang kalimitan po dyan, criminal. So titingnan, mas mataas kasi ho yung degree of evidence na kailangan mong abutin pag criminal. Ayun. Ganyan po yan. So, tapos yung tax, iba kung proseso naman yun, di ba? Nakita po ninyo. So, ganun ho ang dahilan. At para lang hindi tayo malito, ang impeachment ay dinidinig sa dahilan lamang na i-determine kung makakapagpatuloy pa siya. It is the person's political capacity, political stock. Yun ang dinidinig to. Tatanggalin ka ba o hindi ka tatanggalin? Ang problema dito, attorney, ay yung bang image mo sa publiko, may iwang perspective ng publiko na, alam mo, grab ang dinidinig sa impeachment. Ikaw ay lumustay ng ganito mga pondo, ikaw ay kung ano, pagka guilty ang hatol sa'yo, parang sa publiko ay napakasama mo ng tao, hindi mo ba? Tapos, yan. Yung sinabi nyo, reality ho yan. Because this is a public subject of a public discussion. Kasi po, napapanood ng tao, dinidiscuss ito. At siyempre,
because it's a public discussion, it creates public opinion. Aha. That's why it's very important po dito na yung magkabilang panig, makikita nyo yan. At palagi ko alam nyo naman, Aha. sa mga previous experience, na meron silang sariling media team pareho. Nakita nyo, may sariling media team yun. Aha. Meron yung sila yung naglalabas ng balita ukol sa prosecution at meron naman naglalabas ng balita ukol sa depensa. Kasi nga, it's very public opinion is very important here. Why? Si ang mag-uusga rito ay senator judges. And itong mga senador ay napili, nahalal ng bayan. So very sensitive yung mga yan kung ano pulso ng bayan. Gano'n yan. Sensitive mo yan. So sasabihin nila, legal yan, tama po, legal ang proseso. Pero somehow, political, kaya kahit sa Amerika sinasabi, sa political proceeding, kasi maapektuhan ka ng opinion talaga ng tao eh. Ngayon. Kaya kung yung walang tigil, nakita nyo, walang tigil. Kung kayo titigil sa Facebook, magkapilang panig yan, dami mo mababasa. Aha. Ganun o yun. Doon naman po sa example lang na ma-impeach ang Vice President, nawawala na ba siya ng karapatang tumakbo sa mga susunod pang halalan? Yun nga ang doon. Yun ang medyo, kung titignan yun dahil natanggal na siya, opo, hindi na siya dapat. Kaya lang, doon sa opisinang iyon, okay, sa office po na iyon. So hindi na siya pwedeng tumakbong Vice President. Vice-President. Sa bagay, isang beses ka pa lang naman tatakbo bilang Vice-Presidente. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo doon, ang generally, ang objective lang yan ay matapos ang termino mo doon. Yung position mo. Opo. So hindi po pala malinaw na kasi ang sabi ng iba, hindi kaya may impeachment para matanggal siyang Vice President. Hindi na siya para matanggal, maliwanag ko yun. At hindi na siya makatabong presidente sa 2028. So hindi klaro yun, hindi klaro. Kasi ang maliwanag lang sa saligang batas ay ito. Sabi doon, judgment in cases of impeachment shall not extend further than the removal from office and disqualification to hold any office. So kahit anong office. Ayan yan ang sinasabi ko sa saligang batas. Disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines. So hindi na talaga. Okay. Ayan, yun ang kalagay sa saligang batas. Opo. A disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines. Kung babalikan niyo po siyempre si Chief Justice. Wala, naman yun, hindi naman siya tumatakbo, di ba? Ano yun sa kanya, Chief Justice, opisina. Kung maalala niyo po yung kay President Estrada, although dumaan siya sa proseso ng impeachment, yun nga yung pinagtalunan, siya ba'y nag-resign? Or siya di ba naalala niyo, nag-resign, siya nag-leave? Wala po talagang ruling dun eh. Kung maalala nyo di ba? So, kaya kita nyo, nag-mayor pa siya, nakita nyo, nakapag-mayor pa siya. Kasi, itong ay, itong sitwasyon na to, maliwanag sa provision eh. The disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines. Yun po yung nakalagay. Ayun. So, medyo critical nga, ayon sa tanong nyo, di ba? Yun nga, critical. Kaya pala. So sa ngayon, ang ihintay natin talaga dito ay kung ano magiging action ng Senado dahil kung hindi sila gagalaw, katulad ng nauna nila pahayag, wala tayong aasahang impeachment trial pa. Tama po yun. Wala kang parang tatanungin mo rin, kunyari ordinary observer ka, sasabihin mo, na kunyari ako ordinary observer, ordinary mamayat po ako, bakit may gano'n? Di ba? Bakit nagawa nila yung impeachment na yun? The Vice President was impeached kung hindi pala mabubuo yung process. Di ba? Gano'n yun. Gano'n naman tanong. Pero wala din namang nalalabag ang Senado kung yun ang maging desisyon nila. Hindi ba, Atty.? Opo. Ang tanong lang naman dyan is itutuloy ba nila o hindi? Kasi iba nga yung circumstances ngayon eh. Yun nga yun eh. Kasi may election. Diba? Iba yung circumstances ngayon. Election. So, kaya nga sinasabi ko, ayoko rin magsalita pa po ng tapos dahil ilang buwan pa rin bago matapos ang termino nila eh. Hindi natin alam kung biglang sabi nila, we will constitute the impeachment court. Di ba? Yun nga, bigla-bigla, Oo, kasi kahapon lang naman nila yun eh. Hindi naman nila pinag-usapan kahapon. Di ba? Tama. Okay, yun, sige po. Maraming salamat, Atty. Sa pagbibigay nyo ng panahon sa amin. Okay, salamat Nelson.